Ang kwento ay nagsisimula sa isang binatilyong lalaki na nagngangalang Max, na nakaupong mag-isa sa bubong ng kanilang bahay. Tila nawawala siya sa pag-iisip, nakatitig lamang sa malayo, nang biglang tinawag siya ng kanyang ina na si Molly. Sa ibaba, sinabi nito sa kanya na ang kanyang ama ay laging nakaupo sa parehong bubong, at sa ilang kadahilanan ay natatakot siya sa alaalang iyon. Pagpasok ni Max sa kanyang silid, may agad na nakakuha ng kanyang atensyon. Isang maliit na larwang may temang kalawakan, sinabi ni Molly sa kanya na ang kanyang ama talaga ang gumawa nito para sa kanya. Parang espesyal ang sandaling yun, ngunit biglang, nagsimulang mag-aberya ang kuryente sa silid. Kumislap ang mga ilaw, nagsimulang mag-aberya ang mga bagay-bagay, at mabilis na sinabihan ni Molly si Max na magpahinga bago umalis ng silid. Dahil sa kuryosidad, inabot ni Max ang kanyang kamay sa screen ng TV, at may hindi kapani-pani walang nangyari. Kakaibang mga alon ng enerhiya ang nagsimulang mabuo sa display. Parang may reaksyon ng screen sa kanya. Nakatayo lang si Max doon, lubos na gulat, hindi maintindihan ang nangyayari. Kinabukasan, naghanda si Max at tumungo sa kolehiyo sakay ng kanyang bisikleta. Habang nasa daan, nadaanan niya ang isang malaking abandonadong pasilidad na may karatula na may restricted area. Sa labas, ang lugar na ito ay dating isang pangunahing sentro ng pananaliksik sa agham. Noon lang, nakatanggap si Max ng tawag mula sa kanyang ina. Ngunit habang sinusubukan niyang sagutin ito, lumitaw ang parehong kakaibang mga alon ng enerhiya sa screen ng kanyang telepono, at bigla itong tuluyang namatay. Sinubukan niyang balewalain ito, nagpatuloy siya papunta sa kolehiyo. Ngunit bigla, bumangga siya sa isang pick-up truck at tumilapon mula sa kanyang bisikleta. Ang driver, isang babaeng nagngangalang Sofia, ay nagmamadaling lumapit sa kanya upang tingnan ang kalagayan niya. Muling naramdaman ni Max ang kakaibang enerhiya sa loob ng kanyang katawan. Ngunit binaliwala niya ito at sinabing maayos lang siya. Ngumiti si Sofia at sinabihan siyang magkita sila pagkatapos ng kolehiyo. Nang sa wakas ay nakarating si Max sa kolehiyo, may nalaman siyang nakakagulat. Sikat talaga ang kanyang ama doon. Kahit ang kanyang mga guro ay personal na kilala si Jim. Pagkatapos ng klase, nakita ni Max ang isang larawan ng kanyang ama kasama ang iba pang mga siyentipiko na nakadisplay sa dingding. Kalaunan, nakilala ni Max si Sofia sa labas. Dinala niya ito sa kanyang bahay, inayos ang bisikleta nito tulad ng ipinangako niya. At nagsimula silang mag-usap. Agad na nagkaroon ng koneksyon sa pagitan nila. At parang, sa wakas ay nagkaroon na ng tunay na kaibigan si Max. Pagkatapos noon, umuwi na si Max. Ngunit pagdating niya, may napansin siyang hindi inaasahan. Si Mr. Miles, isang siyentipiko, ay bumibisita. Nalaman ni Max mula sa kanyang ina na dating nagtatrabaho si Miles kasama ang kanyang ama. Sa katunayan, naroon siya noong araw na namatay si Jim sa eksperimentong yun. Ang marinig ito ay lalong nagpa-curious kay Max. Sa unang pagkakataon, pakiramdam niya ay sa wakas ay matutuklasan na niya ang katotohanan tungkol sa kanyang ama. Isang bagay na laging itinatago ng kanyang ina. Habang kumakain, nalaman ni Max na si Mr. Miles na ngayon ang pinuno ng ENTEC, ang parehong kumpanya kung saan dating nagtatrabaho ang kanyang ama. Samantala, sa ibang lokasyon, sa loob ng isang lumang abandonadong pabrika, nakita natin ang parehong laboratorio kung saan dating nagtatrabaho si Jim. May isang misteryosong bagay na naselyuhan sa loob ng lugar na yon. Ngunit ngayon, dahil malapit lang si Max, biglang naging aktibo ang bagay na yon. Kasabay ng isang malakas na pagsabog, ang tubig sa loob ng isang containment structure ay pumailan lang sa hangin at nagyelo habang gumagalaw. Ang mga siyentipikong naroroon ay lubos na natigilan. Hindi ito normal. Isa sa mga siyentipiko ay dahan-daang inabot ito upang hawakan. Ngunit sa eksaktong sandaling yon, isa pang siyentipiko ang nagsara ng kapangyarihan ng laboratorio. Binalot ng kadiliman ang buong pasilidad. At sa kaguluhang yon, ang mahiwagang bagay na nakulong sa loob ng tubig ay tuluyang nakatakas. Lumipad ito palabas ng laboratorio sa napakabilis na bilis. At sa kabila ng kanilang pinakamahusay na pagsisikap, hindi ito napigilan ng mga gwardya o ng mga siyentipiko. Sa susunod na eksena, nakita natin muli si Max. Pagkaalis ni Mr. Miles, umupo si Max kasama ang kanyang laptop at nagsimulang magsaliksik sa insidenteng naging sanhi ng pagkamatay ng kanyang ama. Determinado siyang tuluyang matuklasan ang katotohanan.
Habang naghahanap online, nakakita si Max ng ilang lumang kuha ng CCTV mula noong gabing yun. Mula sa kanyang nakikita, mayroong isang malakas na bagyo nang mamatay ang kanyang ama. Ngunit may kakaiba sa pakiramdam. Sa katunayan, pinaghihinalaan ng mga siyentipiko noon na hindi ito isang natural na bagyo. Ngunit habang si Max ay malapit ng sumisid pa sa misteryo, biglang namatay ang laptop niya, tulad ng nangyari sa telepono niya kanina. Ngayon, si Max ay bigo, galit, nalilito, sa isang sandali ng galit. Inihampas niya ang kanyang kamay sa mesa. At biglang, isang kakaibang alon ng enerhiya ang lumabas mula sa kanyang kamay. Natigilan si Max. Hindi siya makapaniwala sa nakikita niya. Literal na lumalabas ang enerhiya sa kanyang katawan. Habang dahan-dahan niyang isinasara ang kanyang kamao, nawala ang enerhiya. Pagkatapos ay ibinuko niya muli ang kanyang kamay. At sa pagkakataong ito, mas malakas ang paglabas ng enerhiya. Agad na namatay ang mga ilaw sa silid, at tumilapon si Max sa lupa. Sa puntong ito, napagtanto ni Max ang isang napakalaking bagay. Ang enerhiyang ito, hindi ito basta-basta. Ito ay nagmumula sa kanya. At kahit papaano, ito ay ang kanyang kapangyarihan. Kinabukasan, determinadong maunawaan ito. Nagtipon si Max ng ilang kagamitan at tumungo sa kalapit na kagubatan. Gusto niyang magsanay upang makontrol kung ano man ito. Ngunit hindi nangyari ang mga bagay ayon sa plano. Kahit gaano niya kasikap, hindi niya makontrol ang enerhiya. Nagiging hindi matatag ito, at biglang, isang sunog ang sumiklab sa kagubatan. Nayanig, bumalik si Max sa kolehiyo kalaunan. Ngunit ngayon, hindi na siya makapag-focus sa iba pa. Patuloy niyang ginuguhit ang kakaibang alon ng enerhiya na lumalabas sa kanyang kamay, sinusubukang intindihin ito. Doon, dumating si Sofia. Malinaw na ngayon, nagsisimula na siyang magustuhan si Max. Kaya nagpasya silang dalawa na tumambay, at pumunta sa isang restoran ng magkasama. Ngunit habang kausap niya ito, biglang nakaramdam ng hindi maganda si Max. May mali, nagsimulang mag-react muli ang kanyang katawan. Mabilis siyang tumakbo sa banyo. At ayan na, bumalik na ang enerhiya. Sa pagkakataong ito, mas malala pa. Ang kumikinang na enerhiya ay hindi lamang nasa kanyang mga kamay. Kumakalat ito sa kanyang buong katawan. Maging ang kanyang mga mata ay kumikinang. Nagpanik si Max. Sinubukan niyang kontrolin ito. Ngunit habang nagpupumiglas siya, namatay ang mga ilaw sa banyo. Ngayon sa ganap na kadiliman, nagsimulang magningning ang buong katawan ni Max sa enerhiya. Dahil sa takot, tumakbo siya palabas, humingi ng tawad kay Sofia, at agad na umalis ng restoran. Hindi siya tumigil sa pagtakbo hanggang sa makarating siyang muli sa kagubatan. Ngunit ang hindi alam ni Max ay may nagmamasid sa kanya. Ang mahiwagang alien object na nakatakas mula sa lab ay ngayon ay nagmamasid sa kanya. Malinaw nitong nakikita ang malakas na enerhiya na nagmumula sa katawan ni Max. Samantala, si Max ay lubos na nabibigatan. Dahil sa pagkadismaya at takot, sumigaw siya ng buong lakas. At biglang, isang napakalaking pulso ng enerhiya ang sumabog mula sa kanyang katawan. Ang puwersa ay napakatindi. Kaya't si Max ay bumagsak at nawala ng malay doon. Nang magising si Max, natagpuan niya ang kanyang sarili na bumalik sa kanyang kwarto. Pagkatapos ay may napansin siyang kakaiba. Ang kanyang t-shirt ay ganap na nasunog. Habang tinatanggal niya ito at tumitingin sa salamin, nakita niya ang mga marka ng paso sa buong katawan niya. Bago pa man niya ito maproseso, naramdaman niya ang isang bagay sa likuran niya, isang presensya, isang lumulutang na bagay. Dahil sa takot, mabilis siyang umatras at ikinulong ang sarili sa loob, ngunit sinundan siya ng bagay papasok. At pagkatapos, nagsalita ito. Tinawag nito ang kanyang pangalan at sinabihan siyang kumalma. Labis na nagulat si Max. Nagpakilala ang bagay. Ako si Steel, at isa akong alien mula sa kalawakan. Ipinaliwanag ni Steel na sa kagubatan, ito ang sumipsip ng napakalaking pulso ng enerhiya na lumabas sa katawan ni Max at nagligtas sa kanyang buhay. Dahil kung nanatili ang enerhiyang yun sa loob niya, hindi ito kakayanin ng kanyang katawan. Literal na sisabog na siya. Pagkatapos ay sinabi ni Steel kay Max ang isang bagay na mas mahalaga. Kailangan niya siya, dahil nakaligtas si Steel sa pamamagitan ng pagsipsip ng enerhiyang nalilikha ni Max, at bilang kapalit, matutulungan niyang protektahan si Max mula sa anumang darating, na nangangahulugang pareho silang konektado. At ngayon, kailangan nila ang isa't isa upang mabuhay.
Ngayon ay naunawaan na ni Max ang sinusubukang sabihin sa kanya ni Steel. Kaya isinama niya si Steel at tumungo sa kagubatan, umaasang matuto ng higit pa tungkol sa kanyang mga kapangyarihan. Ngunit hindi na sila nag-iisa. Nasubaybayan din ng mga gwardya ng laboratorio ang lokasyon ni Steel at nakarating sa kagubatan. Sa sandaling makita nila sina Max at Steel, sinimulan nila silang habulin. Natarante si Max at nagsimulang tumakbo, habang ginagabayan siya ni Steel. Habang tumatakas, biglang nakakita si Max ng kakaibang malabong mga pangitain. Noong una, hindi niya maintindihan ang nangyayari. Ngunit hindi niya ito mga alaala. Kay Steel ang mga ito. Dahil ngayon, silang dalawa ay konektado. Ang nakaraan ni Steel ay lumilitaw sa isip ni Max na parang mga kislap. Kinabukasan, itinago ni Max si Steel sa loob ng kanyang backpack at tumungo sa kolehiyo. Nang makilala siya ni Sofia at tanungin kung gusto niyang tumambay muli, nahihiyang tumanggi si Max at naglakad palayo. Ang tunay na dahilan, si Steel ay nasa loob ng kanyang bag at nag-iingay. Hindi maaaring ipagsapalaran ni Max na malaman ito ng kahit sino. Pagkatapos noon, dinala ni Max si Steel sa isang lumang abandonadong pabrika. Ang lugar na ito ay naging kanilang lihim na lugar ng pagsasanay. Sinimulan ni Steel na turuan si Max kung paano kontrolin at gamitin ang kanyang mga kapangyarihan. Pagkatapos, gumawa si Steel ng isang bagay na hindi kapani-paniwala. Upang matulungan si Max na mabuksan ang kanyang buong potensyal, sumanib si Steel sa kanyang katawan. Isang high-tech na robotic suit ang nabuo sa paligid ni Max, na ginagawa siyang mas malakas, mas mabilis, at mas malakas kaysa dati. Hindi na isang normal na teenager lamang si Max, ngunit sa sandaling yon, mas maraming pangitain ang tumama sa kanya. Mas malakas na ngayon. Dahil sumanib si Steel sa kanya, malinaw na nakikita ni Max ang lahat mula sa nakaraan ni Steel. At ang nakikita niya ay nagpabago sa lahat. Nakikita niya ang mga robot na umaatake sa kanyang ama sa lab. Nakikita niya ang kaguluhan, pagkawasak, at isang napakalaking bagyo na nabubuo. Ngayon, napagtanto ni Max na hindi ito isang aksidente. May mas malaking bagay na nasa likod nito. Determinadong malaman ang katotohanan tungkol sa mga mahiwagang Ultralink na nilalang na ito. Nagpasya si Max na makilala si Mr. Miles. Tutal, ibinigay naman ni Miles ang card niya at sinabihan siyang bumisita anumang oras. Kaya, itinago ulit ni Max si Steel sa bag niya at nagbisikleta papunta sa opisina ni Miles. Pero habang nasa daan, nakasalubong niya ulit si Sofia, at literal na nabangga ang truck nito. Malinaw na gusto ni Sofia si Max at gusto niyang makasama ito. Pero napansin niya ang isang itim na kotse na nakaparada sa malapit, at may mga taong nanunood sa kanya. Sinabihan ni Max si Steel na asikasuhin sila habang tumatakas siya. Lumipad palabas si Steel at pinasabog ang mga gulong ng itim na kotse, dahilan para bumagal ang takbo nito. Samantala, sumakay si Max sa truck ni Sofia, at nagpatuloy papunta sa opisina ni Mr. Miles. Nang sa wakas ay nakilala ni Max si Miles, direkta niya itong tinanong tungkol sa kanyang ama. Ano nga ba ang nangyari ng gabing yon? Ipinakita sa kanya ni Miles ang isang aparato at ipinaliwanag na ito ay dinisenyo upang gamitin ang enerhiya. Sinabi niya kay Max na ang kanyang ama ay isang mahusay na siyentipiko, ngunit minsan ay sumusobra siya sa mga eksperimento. At pagkatapos ay may sinabi siyang isang bagay na tumatama ng husto. Para makakuha ng isang bagay, minsan kailangan mong mawala ang isang bagay. Mula roon, naunawaan ni Max ang ipinahihiwatig ni Miles, na ang pagkamatay ng kanyang ama ay sarili niyang kasalanan. Naging emosyonal si Max dahil dito. At bigla, naramdaman niya na naman ang parehong labis na enerhiya na naipon sa loob ng kanyang katawan. Dahil ayaw niyang mawala ng kontrol, dali-dali siyang umalis sa lugar. Ngunit sa labas, may nangyayaring mas malala pa. Biglang, naging marahas ang panahon. Nagsimulang umihip ang malalakas na hangin. At sa loob ng ilang segundo, isang napakalaking buhawi ang nabuo sa harap niya. Sa gitna ng kaguluhan, napansin ni Max ang isang babaeng nakulong sa loob ng kanyang sasakyan, hindi makatakas. Kahit sa sandaling yon, hindi nag-atubili si Max. Sumugod siya papasok, inayos ang sasakyan, at tinulungan itong makalabas ng ligtas, na nagligtas sa kanyang buhay. Ngunit pagkatapos ay napagtanto ni Max ang isang bagay na nakakagulat. Hindi ito isang natural na buhawi. Ito ay isang pag-atake. Ang mga Ultralink alien ay nag-anyong buhawi, at sinusubukan nilang patayin siya.
Bago pa lumala ang mga bagay-bagay, dumating ang bakal sa tamang oras at muling sumanib kay Max. Nang ma-activate ang suit, lumaban si Max. Sa pagkakataong ito, nang may buong kontrol, at sa isang malakas na galaw, sinira niya ang mga Ultralink at tuluyang nabura ang buhawi. Ngunit sa sandaling natapos ang laban, bumalik ang mga pangitain, mas malinaw kaysa dati. Nakita ngayon ni Max na ang mga Ultralink na nilalang na ito ay parang bakal, ngunit mapanganib, at isa sa kanila ang lumikha ng bagyong pumatay sa kanyang ama. Ngayon, sa wakas ay nabubunyag na ang katotohanan. Hindi lamang ito aksidente, ito ay isang pag-atake. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, bumaling si Max sa bakal at nagtanong sa kanya ng isang seryosong tanong. Kamukha mo ang mga alien robot na yon. Ang mga pumatay sa aking ama. Sandali, tumahimik ang lahat. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Steel, ang mga nilalang na yon ay tinatawag na Ultralink. Lubhang mapanganib sila, kaya nilang kontrolin ang hangin at tubig, lumikha ng malalakas na bagyo, at ang kanilang layunin ay walang iba kundi ang ganap na pagkawasak ng planeta. Ngunit may mahalagang sinabi si Steel. Hindi ako katulad nila, kahit pareho ang kanyang hitsura, inaangkin ni Steel na pumili siya ng ibang landas. Gusto niyang protektahan ang mga tao, hindi sirain sila. Ngunit sa puntong ito, wala nang tiwala sa kanya si Max. Nabulag ng galit at kalituhan, inatake ni Max ang bakal at sinabihan siyang lumayo. Pagkatapos ay sumugod siya, pauwi. Ngunit nang makarating si Max sa kanyang bahay, natigilan siya. Naroon na ang mga gwardya ng Nentec na naghihintay sa kanya, armado, handa. Agad na napagtanto ni Max na may mali. Dahil wala nang ibang pagpipilian, tumakbo siya papunta sa bahay ni Sofia para humingi ng tulong. Nang makita siya ni Sofia sa ganoong kalagayan, nataranta at desperado. Natakot siya, ngunit nagmakaawa si Max sa kanya, sinabing, ipapaliwanag niya ang lahat mamaya. Sa ngayon, kailangan lang niya ng tulong nito. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalangan, pumayag si Sofia. Kinuha ni Max ang kanyang truck, na nakasuot ng espesyal na guwantes, pagkatapos ay nagmamadaling lumabas muli. Habang nasa daan, tinawagan ni Max si Mr. Miles at sinabi sa kanya ang isang bagay. Nakakagulat, ang kanyang ina ay dinukot. Ngunit ang hindi pa alam ni Max ay ang katotohanan. Ang mga taong humahabol sa kanya, ang mga nasa likod ng lahat ay talagang nagtatrabaho para kay Miles. Siya ang tunay na kontrabida. Samantala, kinontak ni Sofia si Molly at sinabi na si Max ay nasa malubhang problema. Agad na naunawaan ni Molly ang nangyayari. Si Miles siguro ito. Nang harapin niya ang isa sa mga gwardya ng kumpanya at tinanong kung inutusan sila ni Miles na patayin si Max, kinumpir nila ito. Galit na galit, ipinaalala ni Molly sa kanila na siya pa rin ang mayor yang shareholder ng kumpanya, at susundin nila ang kanyang mga utos. Inutusan niya silang pumunta at hanapin ang kanyang anak. At nang ganoon na lang, nagpalitan ng panig ang mga gwardya at nagmadaling lumabas upang hanapin si Max. Samantala, dumating si Max sa lumang laboratorio ng kanyang ama. Pagpasok niya, bumalik ang pangitain, na mas malakas kaysa dati. Sa pagkakataong ito, nakita niya ang buong katotohanan. Pinanood niya kung paano nangyari ang gabing yon, kung paano bumuo ang mga Ultralink ng isang napakalaking buhawi at inatake ang laboratorio. Para pigilan sila, malapit na sanang magsanib puwersa si Jim K. Steel, pinagsasama ang kanilang kapangyarihan upang lumaban. At narito ang nakakagulat na katotohanan. Si Steel ay orihinal na isa sa mga Ultralink, ngunit nakumbinsi siya ni Jim na lumipat ng panig upang lumaban. Para sa sangkatauhan, nang malapit ng magsanib puwersa si Jim K. Steel, biglang umatake ang mga Ultralink. Nang mas maaga kaysa sa inaasahan, napuno ng kaguluhan ang laboratorio. Nagsimulang gumuho ang lahat, napagtanto ni Jim na may mali. Hindi dapat sila dumating ng ganito kaaga, ibig sabihin ay may tumulong sa kanila. At sa kanya ito nakita. Ang traidor ay si Mr. Miles. Inamin ito mismo ni Miles. Pinagtaksilan niya si Jim dahil gusto niya ang kanyang kapangyarihan. Gusto niyang kontrolin ang enerhiyang yon. Ngunit tumanggi si Jim na mangyari yon. Sa halip na hayaan si Miles na makuha ito, agad na inilabas ni Jim ang lahat ng kanyang enerhiya at isinakripisyo ang kanyang sarili sa isang napakalaking pagsabog. Ganoon siya namatay. Sa panunood nito, lubos na nadurog si Max. Tinamaan siya ng katotohanan.
Ngunit bago pa niya ito maproseso, si Miles mismo ay nakarating sa laboratorio. At ngayon ay nakasuot siya ng isang makapangyarihang high-tech na suit. Sumiklab ang isang labanan sa pagitan ni Max at Miles. Ngunit hindi makasabay si Max. Masyadong malakas si Miles, pagkatapos ay binigyan siya ni Miles ng pagpipilian. Pumasok sa makina. Sa isang iglap, tila sumuko si Max. Pumasok siya sa makina, ngunit sa pagkakataong ito, iba ang mga bagay. Nagpakawala si Max ng isang napakalaking pulso ng enerhiya mula sa kanyang katawan. Napakalakas na winasak nito ang makina mismo. At sa sandaling yon, bumalik si Steel. Muli silang nagsama. At sa pagkakataong ito, naabot ni Max ang kanyang sukdulang anyo. Taglay ang buong kapangyarihan ng bakal at ang kanyang advanced na suit. Pagkatapos noon, muling nagsisimula ang labanan sa pagitan ni Max at Mr. Miles. At sa pagkakataong ito, mas matindi pa ito. Ang buong laboratorio ay naging isang lugar ng digmaan. Samantala, ang mga Entech na gwardya na sumusunod sa mga utos ni Molly ay dumating sa pinangyarihan at nagsimulang magpaputok kay Miles, sinusubukang pigilan siya. Ngunit hindi ito gumana, masyadong malakas si Miles. Madali niyang natalo ang mga gwardya at patuloy na inaatake si Max nang walang pagpipigil. Mabilis na, napagtanto ni Max ang isang bagay. Hindi niya matatalo si Miles ng ganito. Hindi sa isang direktang laban. Kaya sa halip, gumawa siya ng mapanganib na desisyon. Dumiretso si Max kay Miles at nagkunwaring sumusuko. Sinabi niya rito na, handa na siyang isuko ang kanyang enerhiya. Si Miles, na bulag ng kasakiman, ay tinanggap ito. At sa sandaling yon, sinimulang ilipat ni Max ang lahat ng kanyang enerhiya sa katawan ni Miles. Sa una, tila nananalo si Miles. Ngunit may nangyaring mali. Ang high-tech na suit ni Miles at maging ang kanyang katawan ay hindi na kayang hawakan ang ganoong karaming enerhiya. Ito ay naging hindi matatag, labis na napuno, at sa loob ng ilang segundo, isang malakas na pagsabog ang sumabog. Si Miles ay tuluyang nawasak. Sa wakas ay naipaghiganti na ni Max ang pagkamatay ng kanyang ama. Ngunit ang katotohanang natuklasan niya ang susunod na nagpabago sa lahat. Nalaman niya na ang kanyang ama, si Jim, ay hindi lamang isang tao. Isa siyang alien mula sa ibang planeta, at iyon ang dahilan kung bakit mayroon siyang mga hindi kapani-paniwalang kapangyarihan. Sa huling eksena, nakita natin si Max na bumibisita kay Sofia. Humingi siya ng tawad sa lahat, sa pagkawala, sa pagtataboy sa kanya, at sa pagkakataong ito, iba ang pakiramdam. Magkasama silang lumabas sa isang maayos na date.